evening, everyone. Nais ko po kayong i-welcome sa ating pong Bible Feasting on the Divine Verses. Opo mga minamahal, yan po ang itatawag natin sa ating pong every night na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang naging commitment ng inyong lingkod dito po sa ating naging sitwasyon ngayon upang ito po ang maging ayudang pang-espiritual sa mga mananampalataya. Siyempre po, yung mga services po natin, hindi po dapat maapektuhan. Ito po ay sa mga pagkakataon na wala po tayong mga services sa ating po mga local churches. So, tatawagin po natin, again, Bible Feasting on the Divine Verses. Hindi na po tayo para maglagay pa ng conference. Inaasahan na lang po natin na sa magiging mga pag-aaral, pangangaral po natin, matatakal po natin yung ilan sa mga naging concern, suggestion at request ng ating mga kaibigan, lalo na po ng ating mga kamanggagawa. So sa pagkakataong ito, I would like to request all of you to please, buksan na po natin ating mga Bible sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, at ang ating pong magiging teksto ay ang versikulo 14 hanggang versikulo 17. Okay? Verses 14 to 17 po. Ephesians chapter 5. Ang sabi po ng verse number 14, "Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is." Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, sa gabing ito kami po'y muling nagpapasalamat sa dakilang sandali at pagkakataon na kami po ay makapag-aral at makapakinig ng iyong banal na salita. Lord, I pray that you will once again guide us and enlighten our minds, Heavenly Father. Fill me with your Holy Spirit. Help me, O Lord. Use me as an instrument, as a channel of your blessing to your beloved people tonight. Even our friends, Heavenly Father, may you bless them through this message. Naway ko po ang siyang magbigay sa amin ng kalakasan, maging ng hamon, pagtuturo, paalala. Panginoon, mangusap ka sa anumang kaparaanan na nais mo pong i-accomplish sa buhay namin. Ito po ang ating panalangin, taglay ang pagtitiwala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, this time, gusto ko pong bigyang pansin muna natin ito pong ating mga talatang binasa. Verse number 14 po ang ating magiging key text. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, "Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light." Alam naman po natin na sa katuruang tama po, ang mga tao po, kung ang pag-uusapan, yung spiritual standing po natin sa Diyos, sa pangkalahatan po, patay po tayo spiritual. Yun po ang rason kung bakit ang sabi po niya sa chapter 2, verse number 1, nung sulatan po niya ang mga taga-Efeso, ang sabi po niya sa verse number 1, "And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins." Ibig sabihin po, dahil nga sa ating pong maliwanag na naiintindihan sa turo ng Bible, ang tao po dahil sa kasalanan, spiritually, patay po tayo. Kaya ang karanasan po ng pagiging Kristiyano, ang ibig sabihin po nito, ikaw ay binigyan ng buhay. Binuhay ka ng Panginoon spiritually. So, kaya sa bawat kaibigan po natin, sa bawat isa, sa pangkalahatan, again, sinasabi ko po sa inyo, lahat po tayo ay makasalanan, at dahil lahat tayo makasalanan, patay po tayo sa harapan ng Panginoon, at ang kailangan po natin ay ang magkaroon ng buhay espiritual, at ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang mga tunay na Kristiyano, ito ang naging katayuan, binuhay, mula sa ating kalagayang patay espiritual, dahil po sa ating mga naging pagsalangsang at mga kasalanan. Ang sabi po again ng verse number 1 ng chapter 2, "And you hath he quickened who were dead in trespasses and sin." At dito po sa chapter 5, ito po ay may kinalaman sa aral ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, at maganda pong habang nakikinig tayo, magkaroon po tayo ng pagtanaw sa ating pong mga sarili. What I meant to say, it is good to somehow examine and evaluate ourselves as we listen to this message. Because if we will just consider the chapter
Ito po sinasabi ni Apostol Pablo, yung inaasahan sa mga dapat lakad ng mga nasa Panginoon. Sa chapter 5, mga kapatid, na ating pong pinagkuhanan ng ating teksto, sinasabi po sa verse number 1, "Be ye therefore followers of God as dear children." Meron pong inaasahan na dapat maging lakad na kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat lumakad tayo bilang anak ng Diyos. At dito po sa kabuuan ng chapter 5, makikita po natin na ang lakad na tinutukoy ay lakad sa pag-ibig, lakad sa kaliwanagan, at lakad sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi po ng verse number 2, "And walk in love, even as Christ also loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor." So sa verse number 2, we need to walk in love. Sa verse number 8, "For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light." So dito po, muling nagbigay pansin sa lakad na inaasahan sa tunay na anak ng Diyos. Lumakad sa pag-ibig at lumakad sa kaliwanagan. Walk as the children of light. And in verse number 15, ang sabi po, "See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise." Huwag daw po tayong lumakad na katulad ng mangmang. At paano po tayo hindi lalakad na katulad ng mangmang? Ito po ay ang lakad na may pagtuklas at pagkaalam sa kalooban ng Panginoon. So we need to walk in love, we need to walk in the light, and we need to walk in the Lord's will. Verse number 17, "Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is." At ngayon po, sentruhan po natin yung pong sinasabi ni Apostol Pablo sa verse number 14. Ang sabi po niya, "Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and he shall give thee light." Let me share with you tonight the message of the Lord that I entitled, "Up, up, and awake." Up, up, and awake. Kala nyo si Superman, ha? So, ang idea po nito, mga kapatid, bangon, gising, yan po ang dapat. Ibibigay ko po sa inyo ang ilang mga puntos na kung saan naghahatid po sa atin ng hamon upang tayo po ay talagang dapat gumising at magbangon. Una pong bibigyan natin ng pansin, we need to speak up, we need to stir up, we need to stand up, we need to shape up, and we need to step up. Isa-isahin po natin para po mas ma-appreciate ng bawat isa. Mga minamahal, una po, as I understand the Bible, sa naging pag-aaral ko po, maganda na makita po ng bawat isa, kung ikaw ay Kristiyano, we need to speak up for God. We need to speak up for God. Alam niyo po, pag tinignan niyo po yung konteksto dito, maliwanag po na ang ibig sabihin ng arise from the dead and Christ shall give thee light. Kasi alam naman natin na ang takbo ng buhay ng tao nasa kalikuan, nasa kadiliman, palibasa nga po, mga minamahal, sila po ay mga patay. At yun yung kalagayan natin before. We are spiritually dead. At sinasabi ni Apostol Pablo, yun ang lakad natin, yun ang buhay natin. At ngayon, kung talagang ikaw ay nabuhay na, magbangon ka mula sa patay, at ang sabi po, "Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light." So ang una po, na gusto kong bigyan pansin po natin, bilang mga Kristiyano, we need to speak up for God. Let us speak up for God. Ang sesentrohan ko po dito, yung ating pong mensahe, our message. Ang idea po, tayo ay dapat maging kinatawan ng Panginoon. Tayo po'y magsalita ng salita ng Panginoon. Ang ating pong patotoo ay dapat maging mensahe. Dito po, sa nadidimlang sanlibutan, tayo ay dapat maging liwanag. Tayo ay dapat maging patotoo. Let us speak up for God. Huwag tayong tumahimik. Kailangan nilang marinig ang tinig ng Panginoon. Kailangan pong makarating sa kanila ang mensahe ng Panginoon. At yan ang kalooban ng Diyos sa bawat Kristiyano. Sa usapan ng buhay, maging mensahe po tayo ng Diyos. Sa usapan ng Biblia, may bahagi po ang mensahe ng salita ng Diyos. You know, we need to speak for God. Meron pong dapat tatayo na kinatawan. I remember, nung sinabi po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5, pakibuksan po natin, 2 Corinthians chapter 5, ito po yung nabigyang pansin ko po sa inyo nung ating pong missions conference.
yung dalawang kalagayan natin as ministers and messengers of God. 2 Corinthians chapter 5. So tingnan nyo po ang sabi ng verse number 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. So tayo po ay itinalagang ministro ng Panginoon. Tayo po ay itinalagang mensahero ng Panginoon. At ang maliwanag na prinsipyo na itinuturo ni Apostol Pablo, dapat tayo po'y nagsasalita para sa ating Panginoon. We need to speak for God. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Mga kapatid, mga Kristiyano, napakahalaga po na maintindihan po natin na sa buhay po natin, ako at ikaw ay kinakailangang magsalita para sa Diyos. Amen? Let us speak up for God. Ang ating sentro, our message. Ano nga po ba ang mensahe ng Kristiyano? Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano po ang mensahe na nais iparating ng Panginoon. That is the reason why sa akin po personally, ang na-appreciate ko po sa kauna-unahang pagkakataon pa lang na naka-attend po ako sa Baptist congregation, sa Baptist church, nakita ko po na sila'y nakasentro sa Biblia. Doon po sa usapan, sa paniniwala, nakasentro sa Biblia. At ang kalooban ng Panginoon, ang mga tunay na Kristiyano ay dapat maging tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. Mga kapatid, let us speak up for God. Okay? Our message. Second, let us stir up the gift. Maganda po na tuklasin natin kung ano kalooban ng Panginoon sa atin. Ang sabi po niya sa verse number 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. And then, ang paalala po, redeeming the time, because the days are evil. Talagang ang mundo, pasama na ng pasama. Ang mga panahong ito ay napakasama na. Kaya ang sabi ng verse number 17, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. It is good for me and for you, being a believer, to find out and to discover the will of God for us. Ano po ang kalooban ng Diyos? Dapat maalaman natin ano ang kagustuhan ng Panginoon, ano ang kautusan ng Panginoon, ano ang kalooban ng Panginoon, at ano ang kaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. I remember the Apostle Paul when he encouraged Timothy. Ang sabi po niya sa 2 Timothy chapter 1 and verse number 8, I think, ang sabi niya, stir up the gift that is in thee. Okay? Ang ibig sabihin niyan, ang mga Kristiyano dapat papagyamanin po natin. Let us use and exercise our gift. Let us develop our gift, mga minamahal. Para sa anong dahilan? For us to minister unto God. Kaya sa idea po ng stir up the gift that is in thee, ang mahalaga, mga kapatid, na ating pong maunawaan na ang kaloob ng Diyos ay dahil sa Kanyang kagustuhan na tayo po ay magministeryo sa Kanya. Our gift, okay, kung ano man ang kaloob ng Panginoon sa atin, ano man ang kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ang kalooban ng Panginoon, ipagministeryo po natin sa Kanya. Tama po ba yun? Na sinabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 1, parang ang natatandaan ko, parang 8 ang nasabi ko, di po ba? Pero verse number 6 po yan. 2 Timothy chapter 1 and verse number 6. Ang sabi po, stir up the gift that is in thee. Ako at ikaw, if you can still recall and remember what I preached already doon po sa ating pong Visions Conference, na ako at ikaw ay may tiyakang kaloob at kakayahan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin na kailangan natin tuklasin. We need to discover, we need to develop, and we need to dedicate that para sa ating Panginoon. Ang sentro po sa ating pong challenge is stir up the gift, our ministry. Kasi, etong naintindihan ko po, try to analyze this. Ang ating pong nauunawaan, ang Diyos po, kapag siya ay nagbigay ng kaloob, yung kanyang gift, yung talent or skills na ibinibigay sa isang tao, ito po'y leading to the kind of ministry na kanya pong gagawin. Halimbawa lang po, mga minamahal,
Kung ang isang tao po, dinidisenyo ng Diyos sa ministry, sa music ministry, parang mahirap naman po yatang pagtagpuin na ilalagay niya sa music ministry, tapos ang boses katulad ng boses ko. Parang mahirap pagtagpuin po yun. Mga minamahal, what I mean to say, the reason why I am emphasizing to you the importance of discovering and finding out our gift, because I am very sure, as I understand the Bible, as I understand the will of God, yung kakayahan ibinibigay ng Diyos sa iyo, sa anumang dahilan, wala ko nakitang ibang dahilan. Ang pinakasentrong dahilan kung bakit niya ibinigay sa iyo ang gift na yan, upang yan ay iyong papagyamanin at ipagministeryo sa Panginoon. Meaning to say, ako at ikaw, para maintindihan mo ang leading ng Diyos sa ministry na para sa iyo, malaking bagay na alam mo kung ano ang kaloob ng Diyos sa iyo. Amen? Napakahalaga po. So, una, speak up for God. Ang sentro natin, our message. Pangalawa po, stir up the gift. Mga kapatid, papagyamanin natin yung kaloob. At ang sinentro ko po dito, our ministry. Ako at ikaw, walang Kristiyano na hindi idinisenyo ng Diyos sa ministeryo. Lahat tayo dapat involved sa ministry. Lahat tayo may dapat ministeryo para sa Panginoon. Hanapin po natin yan. Tuklasin po natin yan. At ang payo ko po sa inyo, para maintindihan nyo kung para sa ang ministry kayo, ang payo ko po sa inyo mga kapatid, ang tuklasin nyo yung gift and then develop that gift mga kapatid and dedicate that to God. Amen? Gamitin ang bawat kakayahan. Gamitin ang bawat kaloob ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga, in principle, hindi po pwede na pinayaman ka ng Diyos na hindi po yan dapat makaugnay sa buhay ministeryo. Hindi po pwede na binigyan ka ng Diyos ng magandang boses na hindi mo yan iuugnay sa ministeryo. Hindi po pwedeng bibigyan ng Diyos ng kakayahan ng kanyang mga anak na hindi po iuugnay sa ministeryo. So, let us stir up the gift. Amen? Speak up for God, stir up the gift. Thirdly, stand up in the gap. Stand up in the gap. Ito naman po, ang sesentrohan ko po, ang bibigyan ko ng emphasis is our mission. Kanina po, our message. Pangalawa po, our ministry. Okay, ngayon po, dito po sa stand up in the gap, remember, sa Ezekiel chapter 22 and verse number 30, ang sabi po, and he sought for a man that will stand in the gap. Mga kapatid, sa kasaysayan po ng bayan ng Panginoon, sa kasamaan ng tao, kailangan may magbigay ng babala at ang kailangan po may somebody na willing tumayo upang mag-ugnay sa kanila po, mga kapatid. Siya po yung magpipill in. Siya po yung lalagay doon sa katayuan. Mga kapatid, the principle that I would like to point out dito po sa aking mensaheng ito ay ang kahalagahan na may mga Kristiyano na tatayo para sa Panginoon para po ma-fill up, mapunuan at mapwestuhan po yung pong lugar para dalhin ang tao, babalahan ang tao, kausapin ang tao. Mga kapatid, stand up in the gap. Our mission. It is very, very important for all the churches to understand, to realize that one of the reasons of our existence is to consider the mission. Okay? At walang pagbabago. The mission is still the same. Walang pag-iba. Hindi po yung para maiba lang ang missions conference, mag-iimbento na tayo ng ibang usapan sa misyon. Ang sentro ng usapan sa misyon, lagi-lagi, mga kapatid, tuloy-tuloy po yan. Walang pagbabago po yan. Na ang pinag-uusapan sa misyon, kaligtasan ng kaluluwa. Ito po ay ang pag-aakay ng kaluluwa. Ito po yung pagbibigay babala sa tao. Ito po yung paghahatid sa tao at pag-aakay sa tao sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kailangan po natin, may mga somebody, and as believer, we need to stand in the gap. Amen? We need to stand in the gap. Kailangan po natin na tumayo para po abutin ang mga nawawalang kaluluwa. Para ihatid ang mensahe ng Panginoon. Para bigyang babala ang tao sa kanilang kasamaan. Upang ipaalala sa tao na may kapahamakan. Meron pong kaparusahan. At ang ating pong role ay napakahalaga, mga kapatid. So, stand in the gap. Ang sentro, our mission. And then, pangatlong bagay po na magandang bigyang pansin din natin sa usapin ng ating pagkamananampalataya is to shape up for godliness.
shape up for godliness. At dito po, yung pong molding, how God is actually operating in our lives. Kung paano pong minomold tayo ng Panginoon. At kung ating pong papansinin dito sa ating text, yun ang pinapaalala ni Apostol Pablo. Ganun na kayo dati. For you were sometimes darkness, but now are you light in the Lord. So walk as the children of light. I am telling you, mga kapatid, na sa buhay po natin, ang Diyos ay patuloy sa kanyang operasyon sa pamagitan ng Banal na Espiritu. At ang tawag natin dito, the ministry of the Holy Spirit is sanctification, na araw-araw, He is operating, He is working in sa mga buhay po ng Kristiyano upang tayo po ay ma-mold sa tamang lakad at buhay bilang mananampalataya. We need to shape up, mga kapatid, sa kabanalan, for godliness. Niliwanag po ni Apostol Pablo kay Timothy, di po ba? Kasi minsan po, mas nakasentro sa physical, shaping up, di ba? Yung bang sa physical exercise, ang sabi po niya, for bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things. Yun daw pong godliness mapapakinabangan sa lahat ng bagay. Kaya ang Kristiyano po, dapat habang tumatagal sa ating pong buhay, sa ating pong lakad, mas dapat pahalagahan ang mga bagay na pang-espiritual, ang mga bagay na pagkabanalan, kaysa sa mga bagay na pansamantala lamang. So, binigyang diin na po natin before na hindi po kumukontra ang Diyos sa mga pagbibigay pansin po natin sa mga pang-physical na bagay o bahagi ng ating buhay. Pero ipino-point out lang po, mga kapatid, na higit na dapat bigyang pansin po natin ang mga bagay na pangkabanalan. So, let us allow the Holy Spirit in His operation in our lives. Na talagang dapat po dumating tayo doon sa punto na tayo po'y mapupuspos ng Banal na Espiritu, nasa gabay ng Banal na Espiritu, and I believe kailangan po ang bawat mananampalataya ay mahubog at maimolde sa nais po ng Panginoon. So mga kapatid, ilang bagay na po ang ating pong nabigyang pansin. Ang mensahe natin, up, and awake. Gising po tayo, bangon po tayo. Let us speak up for God. Okay? Let us stir up the gift. Let us stand up in the gap. And let us shape up for godliness. And then last but not the least, let us step up for growth. Amen? Let us step up for growth. Napakahalaga po na ang bawat Kristiyano po hindi maging stagnant. Hindi po pwede po na ikaw ay maging stagnant Christian. Ang maganda po, habang nagpapatuloy tayo, mga kapatid, habang tayo po ay sumusulong sa ating buhay pananampalataya, dapat ang ating pong espiritual na buhay sumusulong din. Amen? Dapat kasabay na sumusulong. It speaks of development. It speaks of progress, mga kapatid. Ang pinag-uusapan dito ay yung pong pagbabago. Ang pinag-uusapan dito, pagsulong. Ang pinag-uusapan dito, pag-unlad. At ito po ang isang bagay na dapat lagi sa mga churches may paalala, hindi pa tagalan ang pagka-Kristyano. Ang maganda po, habang tumatagal, nadidevelop ang iyong spiritual life. Habang tumatagal, nag-grow ka sa iyong spiritual life. Habang tumatagal, nagbabago ka sa iyong buhay. Habang tumatagal, ikaw ay masasabi nating umaangat sa usapan ng buhay mo sa Panginoon. Isang napagandang halimbawa po na kung saan po pwede po nating i-consider sa mensahe nito, mga kapatid. Yung pong sinasabi po ng writer sa Hebrews chapter 5 and verse number 12. Sa Hebrews chapter 5 and verse number 12, for me, I can say na ito po'y medyo masakit na pahayag. Nung sabihan po nung writer sa Hebrews chapter 5, mga kapatid, sa verse number 12, ang sabi po niya, sa kalipunan ng mga sinulatan, sa mga kausap, for when for the time ye ought to be teachers. Ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Ako naniniwala that even pastors will agree with me that sometimes ang difficulty natin sa buhay sa ministeryo, para sa pag-usap nito, para sa pagsulong nito, para sa paglago nito, ay yung mga hindi lumalagong mananampalataya. Yung mga Kristiyano na tumatagal pero hindi mo
makita ang epekto ng kanilang ikinatagal. Yung mga Kristiyano na kung saan dapat po taga-akay na, pero kailangan bibit-bitin mo pa. Yung mga Kristiyano na sa expectation mo, dapat sana abot na nila ang mga bagay na karne sa usapang espiritual. Pero kailangan po laging gatas at gatas at gatas pa rin. Mga kapatid, ang pahayag na ito ay isang pahayag na dapat seryosohin po natin. Because I believe, kung isa tayo sa tinutukoy na ganito po tayo, nakakaalarma po ito. Hindi po magandang kalagayan ito nung sabihin po ng writer, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. In putting understanding, sa palagay po ninyo, nung sabihin kaya nung writer, for when for the time ye ought to be teachers, ang pinakausap niya kaya rito, yung kasesave pa lang? Ang kausap niya kaya dito, yung kaliligtas pa lang, yung bagong mananampalataya? Ang kausap niya kaya rito, 1 taong mananampalataya? Or, kung napupuan niyo po yung gusto ko i-point out, parang dinadala tayo sa idea na nung sabihin po niyang, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again. Nung sabihin niyang, dapat sana tagapagturo na kayo, parang sa akin po sa understanding ko po, parang yung expectation na ito sa idea na ang kanyang kinakausap, mga matatagal na. Meron ba tayong ganyan sa church? Yung antagal-tagal na, alagain pa din? Yung antagal-tagal na, susuyuin mo pa rin? Yung antagal-tagal na, aasikasuhin mo pa rin? Yung antagal-tagal na, pero kailangan ang atensyon sa kanya pa rin nakasentro? Mga kapatid, mga minamahal, gising na po tayo. Bangon po tayo. Let us step up for growth. Amen? Mag-step up na tayo sa ikalalago talaga. Hindi lang po natin, kundi ng gawain ng Panginoon. Ang sabi niya, for when for the time ye ought to be teachers. Para lang po magka-idea kayo. Ito po yung mga dapat katulong na sa paglulutas ng problema sa church. Siya pa problema. Ito po yung dapat sana kaabalikan na sa mga proyekto ng church. Siya pa ang isa sa nagahatak sa iba para po maging mabigat ang dating ng accomplishment ng project. At sa marami pang example na po pwede natin makita, mga kapatid, ang hindi lumalago ay hadlang sa paglago ng gawain ng Panginoon. Hadlang po sa paglago at pag-accomplish ng mga bagay na para sa Diyos, yung mga hindi lumalagong Kristiyano. Kaya ang sabi ko po sa inyo, up and awake! Gising na po tayo mula sa ating pagkakatulog. Bago na po tayo mga kapatid. And let us step up for growth. Panahon na to para lumago po tayo. Yun ang sinasabi ni Paul o ng writer po nitong Hebrews chapter 5 mga kapatid. The writer of this book, of the book of Hebrews is very particular na sinabi po niya ito. Again, balikan niyo po, Hebrews 5:12. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and never become such a need of milk and that of strong meat. Mga kapatid, for me, buti pang wag mo nang ipagmalaking matagal ka, kung lagi-lagi, ikaw pa rin po ang issue at ang masasabi nating nagkikreate ng trouble po sa church. Ang sabi ng verse number 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Mga kapatid, pagdating sa chapter 6 and verse number 1, ito po ang naging conclusion ng pong writer na ang sabi niya, yun daw pong gatas para sa mga sanggol yun. Yung mga matitigas na karne, para daw po yun sa mga nasa tamang gulang na po mga kapatid. Mga Kristiyanong tumagal at lumago na. Yun daw po ang dapat. Pero hindi ganun ang nangyayari. Kaya nga ang conclusion niya, therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Mga kapatid, gusto kong sabihin po sa inyo na ang talagang kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya ay yung pong tayo ay lumago sa ating buhay pananampalataya. Hindi ba ang sabi po ng Bible, bilang mga sanggol kay Kristo, yung mga bago po,
Like for example, katatanggap nyo lang sa Panginoon, nag-iisip kayo, anong gagawin ko? O sabi nyo po, manampalataya sa Panginoon. Na-realize ko, ang kaligtasan hindi sa gawa, hindi sa sarili, hindi sa kahit anong reliyon. Ang kaligtasan, totoong pananampalataya. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, umamin ka, makasalanan ka, ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Kanya, at nanalig ka, nanampalataya ka na siya lang ang tagapagligtas. Okay? Saved na po ako, naligtas po ako. Ano na po ang dapat kong gawin? Ang kailangan po, nasain natin ang salita ng Diyos upang tayo po'y lumago. Yun po yung sinasabi po ni Apostol Pedro, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Kalooban po ng Diyos yan. Nasain natin ang salita ng Panginoon. Sa pangkalahatan po, sa chapter 3, okay, 2 Peter chapter 3 and verse number 18, ang sabi niya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory, both now and forever. And I would like all of you to feel the heart of the Apostle Paul. Because we can say that even in his life, nung siya po'y masave, mga kapatid, naging particular po siya. Na gusto po niya, hindi lang siya Kristiyano, kundi magamit siya ng Panginoon. At ang gusto po niya, lumago siya sa kanyang buhay pananampalataya. Alam nyo, sa Philippians chapter 3, verse number 8, kung titignan po natin, ang sabi niya, ye doubtless, and I count all things but loss, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Mga kapatid, alam niyo po, ang gusto ni Apostol Pablo, that I may know Him. Ang gusto po niya, that I may win Christ. To finish, di ba, the God-given race in his life. Ang ginagawa po niya, siya po ay patuloy lang, nagpapatuloy, na ang sabi po, nagtutumulin po siya, ay press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pero ang napagandang attitude na nakita ko po, na matututunan po natin kay Apostol Pablo, kahit gaano katagal ka na, huwag mong isipin na hanggang dyan ka na lang. No! Ang kalooban ng Panginoon, as you continue on, ikaw ay patuloy at patuloy na lumago, ikaw ay patuloy at patuloy na lumalim sa Panginoon. Alam niyo ang sabi niya? Ang nais po niya, that I may know Him, and the power of His resurrection being made conformable unto His death. Ibig sabihin po, siya po'y Kristiyano na, siya po ay manggagawa na, pero ang gusto niya, habang nagpapatuloy po siya, mag-step up lagi sa kanyang paglago. Ang gusto po niya, mas makilala pa niya ng malalim ang Panginoon. Mas lalo pang magkaroon siya ng kaalaman sa mga bagay ng Panginoon. I remember even in Colossians, di po ba? Sa chapter 2, I believe, nung sinabi po ni Apostol Pablo, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo na ito pong mensahe natin ay panawagan. Kristiyano, up, and awake. Amen? Ang sabi po, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Let us speak up for God. Let us stir up the gift. Let us stand up in the gap. Let us shape up for godliness, and let us step up for growth. Amen? Let us consider our maturity. So sa unang puntos natin, our message. Speak up for God. Sa pangalawang puntos natin, our ministry. Stir up the gift. Discover your gift and use that gift to minister para sa gawain ng Panginoon. And then, our mission, stand in the gap. Kailangan may tatayo para magbigay ng babala. Kailangan may tatayo upang umabot ng mga tao at magsabi ng napakaliwanag na panawagan ng Diyos at babala ng Diyos sa tao. And then, our molding. Shape up for godliness. Allow the Holy Spirit, yung pong gawa ng Banal Espiritu. Kumbaga, pasakop po tayo sa Kanya. Ang sabi po ng Bible, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So, we need to be under the control of the Spirit of God. Our molding. Kung paano pong leading ng Panginoon ang dapat nasusunod sa buhay po natin. And then, our maturity, step up for growth. I hope and I pray, mga kapatid, mga minamahal, na muli po tayo ng pagpala ngayong gabi ito sa mensahe na naibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sana po,
patuloy po nating bigyan pagpapahalaga. Remember my message last night? The worth of the Word. Napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, ang nakabaon sa isip ko, kung bakit kahit mahirap po itong ginagawa ng inyong lingkod, sige lang, kasi po, napag-alaman ko po na dito sa pandemic experience natin na ito, nakatutulong po sa marami, lalo na sa mga Kristiyano, ang patuloy na makarinig ng mensahe mula sa Panginoon. Ngayong gabing ito, nais ko pong bigyang pansin sa puso ng bawat isa sa atin. Up, and awake. Ang simpleng gusto ko lang pong sabihin, gising, bangon, bangon, gising, napakahalaga po. At doon po sa ating binigyan ng sentro, mga puntos po natin, magandang nag-evaluate po tayo. Mga kapatid, ang Diyos ang magbibigay liwanag sa atin. Again, bago tayo magtapos, speak up for God. Stir up the gift. Stand up in the gap. Shape up for godliness. And step up for growth. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapag-aral at makarinig ng iyong aral. Nawa dakilang Diyos, ito po ay hindi mawala ng kabuluhan sa buhay ng bawat nakakarinig. May you continue to work in our lives, O God. May you continue to give us a teachable spirit and teachable attitude. Panginoon, nawa kilalanin namin ang authority ng iyong salita sa aming buhay. Muli po, pinagkakatiwala ko po ang mabuong resulta ng mensahe nito. At naway patuloy mo po kaming gabayan sa mga gabi-gabing pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Panginoon Diyos, salamat po sa paggising na ginawa mo sa amin ngayong gabi nito. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagbibigay paalala sa amin sa pamagitan ng mensahe nito. Nawa, ikaw po ang naparangalan at napapurihan. Ito po, Diyos, ang aking panalangin. Ito po ang aming samo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, muli po, maraming salamat po at naway na-enjoy po natin ang ating pong Bible Feasting on the Divine Verses. And let us continue to pray that the Lord will use this ministry para po maka-equip ng mga mananampalataya and at the same time, makaabot po ng mga kaibigan po natin na magandang maakay natin sa paanan ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Naway magkapit-kapit kamay po tayo, tulungan po tayo para sa ministeryong ito. Muli po, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Bukas po, ganitong oras din, 6:30 rin po tayo, mga minamahal. At gusto ko pong talakayin sa inyo ang mensahe na pinamagatan ko pong clay in the potter's hand. Yung pong putik sa kamay ng magpapalyo. Nawa, subaybayan po natin yan. Bukas, pagkalinggo po at saka Wednesday, nagkakaintindihan po tayo na dapat members ng ating pong mga local churches, doon po tayo dapat higit na supportive. Kahit nga po hindi Wednesday and Sunday, basta every time na meron pong gawain ang inyong church na kinabibilangan, yun po dapat ang priority po natin. So again, sa lahat ng ito, pinupuri ko po ang ating Panginoon Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Thank you so much.